fairness, kuya, ha, sa kahit ang dami mong pinagdaanan, ngiti-ngiti ka pa rin, ano? Opo, Oo. ganoon talaga tayo. Kaya punong-puno tayong problema, kailangan pa rin harapin at nabitin na lang. Kung tutuusin, hindi pa nakaaahon si Kuya Alkid sa nalunod niyang pera sa investment scam. Pero heto siya, kahit lubog sa problema, idinaraan pa rin niya sa ngiti ang mga nangyari. Seaman si Kuya Alkid, 15 taon nang nasa barko ang kabuhayan niya. Sa tuwing sumasampa ng barko, pagkakataon yun na pinasasalamatan niya dahil alam niyang may maihahapag na pagkain sa kanilang mesa. Pero tulad ng maraming seaman, wala siyang ninais kundi huwag nang sumampa sa susunod na barko para mas matagal na makasama ang pamilya niya. Para makapag-bayad ng mga utang, makapag-provide sa family kasi wala din naman ako ibang work po dito na magiging work dito sa atin sa Pilipinas. Naging maalon ang buhay ni Kuya Alkid nang makasama niya sa barko ang kapwa seaman at chief cook nilang si Reynantes sa Laum. Kasama ng iba pang seaman, nahikayat siyang makinig sa isang investment offer kung saan pwede silang kumita sa matagumpay raw na banana export business ni Reynante. Meron siyang mga video, actually mga farm, sila po ay parang broker kasi. So siya yung kumukuha ng mga products sa Mindanao. Then siya po yung nagpapaship sa ibang bansa. May sinabi lang naman po siya sa amin na yung magiging return po ay 10%, then 5 months po renewable. Na-attract ka ba agad? Medyo hindi po. Ano yung particular na ikinatutuda mo dun sa investment? Actually, kasi marami na ako naririnig ng mga investment scam noon pa sa atin dito sa Pilipinas. Ganito raw ibinenta ni Reynante ang ideya kung paano kumita ng easy money. Kapag nag-invest kayo ng pera sa banana export business, 10% ng binigay niyong puhunan ang magiging tubo o kitang maibubulsa ninyo kada buwan. May mga kasamahan daw siyang seaman na kumukubra naman daw ng ipinangakong perang yan. Kaya nagpaanod na rin si Kuya Alkid sa pagkakataong kumita ng extra. So, kumbaga, may mga sumubok na nauna, kumita, tapos yun yung naging ano mo, yun Yes, yung po. factor na hinihintay mo. Yes po. Nag-decide ako nung around December. Then nag-message ako sa kanya. ₱55,000 pesos ang naging unang investment ni Kuya Alkid kay Reynante. Naging smooth naman po yung first contract namin. Then meron po ang first in-apply ko po doon ay 55,000. Okay. So meron akong 5 monthly. Then nainganyo po ako. Nung after 5 months, nag-renew po ako sa kanya. Paano ba yung pagkakakilala mo rito kay Reynante? Actually, mabait naman siya nung unang pagsampa ko doon. Malinis magtrabaho. Then friendly siya sa amin. So mano din siya, makwento talaga sa amin, maboka siya. Gano'n. Kaya kumbaga yung loob mo, parang matagal mo na siyang kakilala na friendly. Kaya nung narinig ko sa kanya na nagpapa-invest siya, sabi ko, try ko nga. Kasi sayang eh. Dahil mukhang wala namang masamang tinapay si Kuya Alkid kay Chief Cook Reynante, sumugal pa siya ng isang kontrata para mag-invest sa banana export business. Budol alert! Problematic itong kontratang pinirmahan ni Kuya Alkid. Para hindi mabudol, ipabasa at kumonsulta sa abogado para kilatisin ang lalagdaang kasunduan, lalo na kapag may mga salitang teknikal at mahirap intindihin. Nagdagdag ako ng 45 para maging 100. Yung 45 na yun din po yung savings ko para sa Amuso. Para siyang seafarers savings. Okay. So yun po yung naipon ko ng ilang taon. Kinuha ko po yun. Sa bagong kontrata ni Kuya Alkid, inaasahan niyang kikita siya ng 10,000 piso kada buwan. Ang 10,000 piso, 20% na ng sinasahod niya sa barko. Nakakuha po ako sa kanya ng first payout.
Then yung succeed na the remaining na 4 months, wala na. Yun na po yung hindi na siya nag-reply sa amin, na nagkaroon daw siya ng problema sa shipment, pero hindi na siya nag-send ng proof na may nabulok na shipment. Hindi na nakuha ni Kuya Alkid ang ipinangakong tubo ng investment niya mula July 2023. Bukod sa kanya, 6 na kasama pa nila sa barko ang hindi na rin daw nabayaran ni Reynante. Nasa humigit 700,000 pesos ang atraso niya sa kanilang lahat. Sumampa ang 1 buwan, hindi na raw nagparamdam si Chief Cook. Tutuloy-tuloy or anything, pambili ko sana pang unang-una, pang-invest sa mga gamit or anything na sa anak ko, pang medical niya. Patid ko nag-chemotherapy and monthly bills. And then yung anak ko po ay actually siya po ay nag-ongoing ng therapy na isa po siyang ADHD. So yun din po ang isang rason ko na kaya nagtigay ako ng kay Chief Cook. Kasi para sa monthly sa namin. Umaasa pa rin si Kuya Alkid na maibalik sa kanila ang puhunang ibinigay nila at huwag tangayin ang pinaghirapan nilang pera. Buti pa nga raw ang mga saging na ini-export kuno may puso. Isang araw, biglang lumitaw si Reynante at parang umahon para sagutin ang mga reklamo. Ganito sir, hindi ko naman sa tinakasan sir. Siyempre sir, mahihiya talaga ako sir. Iniisip ng mga tao ay investor scam daw ang nangyari. Masakit sa akin yun sir na sabihin nila na gano'n. Totoo ba na tinakasan mo raw yung responsibilidad mo kina Kuya Kid? Sir, ganito sir, hindi ko naman sa tinakasan sir. Siyempre sir, mahihiya talaga ako sir. Wala talaga sir. Zero talaga. Wala na broke. Willing naman ako magbayad. Ang lang, siyempre matatagalan yung pagbalik ng pera. Siguro mga maximum 3 years kung may babalik lahat, halos lahat sa kanila. Kung sasampahan nila ako ng kaso, nasa kanila na yun. Tatanggapin ko naman, hindi naman ako atataka sa responsibilidad na tinanggap ko galing sa kanila nung nag-umpisa pa kami. Ikaw, umaasa ka ba na mababalik yung pera mo? Actually sa akin kasi kung wala na, hindi ko talaga matatanggap ko na lang na hindi ko na makukuha yung pera. Kaya kung hindi sasakay na lang ulit ako para yun yung maging reason na makapuntar ulit.